Ito ang UNTV News Worldwide. Hoy, hoy, hoy! It's a beautiful Thursday. It's a beautiful day. Hello, Amiel. At syempre, hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check, ang oras po natin. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabah Al-Khair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu, Good morning Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Bert. Isang umaga dito mula sa Taiwan. Ngayon ay araw ng Huwebes, December 21, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Ukraine military nangangailangan ng karagdagang puwersa. Shipping vessels pinapaiwas sa Yemeni waters dahil sa Houthi rebels. Turismo at rice production sa Thailand paiigtingin katulong ang Southeast Asian countries. Bulkan sa Reykjanes Janes Peninsula, Iceland sumabog, 4,000 residente pinalikas. Pinakamalaking nursing home sa St. Louis, Louisiana nagsara na. Pagiging responsabling pet owner, susi kontra rabies. Una sa ating mga umatikabong balita. Nais ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magdagdag ng puwersa sa sandatahang lakas ng bansa sa patuloy na pakikipaggera sa bansang Russia. Ito ang umatikabong balita ni Crespo Gaban. Nangangailangan ng 450,000 hanggang sa 500,000 ng mga tao upang matagdagan ang puwersang militar ng Ukraine sa kanilang patuloy na pagkikipagdigma kontra sa Russia. Inanunsyo ito ni President Zelensky sa isang private press conference sa bansa na dinaluhan ng mga invited foreign media. Nadismaya naman ang Ukrainian President dahil sa setback ng tulong na dapat na matatanggap nila sa Estados Unidos at European Union. Pinigilan ng Republican sa US Congress ang $60 billion military package aid na dapat matatanggap ng Ukraine noong nakaraang buwan. Sinundan ito ng pagpigil ng Hungary sa $55 billion aid na dapat na ipapadala ng European Union. Sa kasalukuyan ay may ammunition shortage ang Ukraine at patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga opisyal upang mapalakas ang kanilang militar. Crespo Gaban, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng maritime authorities ng Greece ang mga commercial vessels na naglalayag patungong Red Sea at Gulf of Aden na umiwas sa Yemeni waters dahil sa banta ng pag-atake ng mga Houthi militant group. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robusa. Pinangangambahan ang posibleng pagsiklab ng giyera kontra sa Iran-aligned Houthi militant group dahil sa patuloy na pang-aatake sa mga shipment vessels na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Lunes, December 18, nang muling umatake ang rebelding grupo sa dalawa pang commercial ships sa Red Sea gamit ang naval drones. Agad namang kinumpirma ni Houthi spokesperson Yahya Saraya ang pag-atake sa MSC Clara at Norwegian-owned Swan Atlantic commercial vessel kung saan isang unidentified object ang tumama sa sasakyang pangdagat. Tinukoy rin ng Houthi militant group ang pag-atake ay resulta ng kanilang pagprotesta sa Israel sa isinasagawa nitong giyera laban sa Hamas sa Gaza. Dahil dito nanawagan naman ang Maritime Authority sa mga shipping vessels na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden na umiwas sa Yemeni waters upang makaiwas sa pang-aatake ng mga Yemen's Houthi militant group.
Kaya naman napilitan ang mga leading shipping companies na mag-reroute at dumaan sa Cape of Good Hope upang iwasan ang Suez Canal na siyang pinakamaikling ruta sa pagitan ng Europe at Asia. Samantala, nagpahayag naman ng pagkundina sa pamamagitan ng Joint Statement on Houthi Attacks in the Red Sea ang governments of United States of America, High Representative Joseph Borrell ng European Union, Secretary General Jens Stoltenberg ng NATO at ilan pang grupo na nagre-representa sa 44 allies and partner nations. Kasabay nito, inanunsyo din ng US ang 10-nation force na ide-deploy sa Red Sea na siyang kokontra sa mga isinasagawang pag-atake ng Yemen's Houthi militia sa mga shipping vessels. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita ang leader ng Hamas sa Egypt kahapon, December 20, sa pag-asang muling magkakaroon ng tigil putukan sa gitna ng labanan ng Israel at Hamas. Bukod dito, maaaring muling mapag-usapan ang pagpapalaya na pinaniniwalaang nasa 129 na mga bihag ng militanteng grupo. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang pagpapakawala ng lahat ng mga bihag ay obligasyon at responsibilidad ng Israel. Isa rin naman ng supreme task ang pagliligtas sa mga ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang bakbakan sa Gaza sa gitna ng panawagan ng ceasefire dahil sa humanitarian catastrophe na nagaganap sa Palestinian enclave. Punta naman tayo ng Thailand. Inanunsyo ng Thai Prime Minister ang plano nitong seamless tourism at rice production ang mga karating nitong bansa sa Southeast Asia. Napag-usapan ng mga celebration na ginanap sa Tokyo, Japan. Kay Yorka. Sa layuning mapasagana ang turismo at produksyon ng bigas sa Thailand, ipinahayag ni Thai Prime Minister Srettha Thavisin noong Martes, December 19, ang mas pinaigting na pakikipag-ugnayan nito sa pagitan ng mga karating na bansa, ang Vietnam, Cambodia at Laos. Napag-usapan ito ng mga leader sa isang high-profile meeting na ginanap sa Tokyo, Japan. Isa na rito ang pag-promote ng seamless tourism kung saan hindi na mahihirapang makapag-explore ang mga travelers sa 4 na bordering countries dahil hindi nakakailanganin ng hiwa-hiwalay na visa ang mga biyahero. Kasama naman si Vietnamese President Vo Van Thong, inanunsyo ni Prime Minister Thavisin na muling bubuhayin ang cabinet meetings ng dalawang bansa at ang ilan sa mga pag-uusapan ay ang tungkol sa rice prices upang matulungang lumaki ang kita ng mga magsasaka. Plano rin ng punong ministro na makapagtatag ng Thai consulate sa Siem Reap, Cambodia. Bukod dito, nagpasalamat din si Cambodian Prime Minister Han Manet dahil sa patuloy na pag-aalaga ng Thailand sa mga Cambodian workers sa bansa. Kinumpirma naman ng Indonesia ang pagbili nito ng 2 million tonelada ng Thai rice na kinailangan ng bansa dahil sa El Niño phenomenon na nagdala ng matinding tagtuyot at delay sa rainy season. Malugod naman itong tinanggap ni Prime Minister Thavisin upang lalong mapalago ang rice industry ng Thailand. Pinangako naman ni Indonesian President Joko Widodo ang pagkakaroon ng meeting kay Agriculture and Cooperatives Minister Tamanat Prompo upang lumaki ang demand sa Thai rice at maibenta ito sa tamang halaga. Nagpakita rin ng interes si President Widodo sa isang 1 trillion baht land bridge project na maaaring mapag-usapan sa hinaharap. RK Liorga, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 40,000 residente ang inilikas matapos ang pagsabog ng bulkang Pagradalsfjall sa Reykjanes Peninsula, Iceland. Flight schedule sa mga paliparan hindi naapektuhan sa kabila ng nangyaring pagsabog. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, magandang araw sa iyo. Anong pinsala ang naidulot ng pagsabog ng bulkang
pagradal spout sa surrounding municipalities. Bert, magandang araw. Taliwas sa inaasahan ng mga otoridad at ng mga scientists na magdudulot ng matinding pinsala ang pagsabog ng bulkang Pagradalsfjall ay hindi nagdulot ng anumang pinsala o banta sa mga residente ang pagsabog nito noong gabi ng Lunes, Disyembre 18. Ang mapayapa at nakakamanghang pagdaloy ng kumikinang lava nito ay naging tourist attraction pa sa makaramihang nakasaksi ng pagsabog nito. At kahit pa na nabalot ng usok ang hangin at ang nagkulay pula ang langit mula sa refleksyon ng pagbuga ng lava, gayon may hindi ito nagdulot ng flight disruption sa malapit na paliparan. Samantala, mahigit sa 4,000 residente, partikular na ang karatig lugar ng Grindavik, ang natasang lumikas dahil sa panganib ng lava flow. Nananatiling sarado ang lugar malapit sa bulkan sa lahat ng tao at trapiko, kabilang na ang Pomosong Blue Lagoon. Unang sumabog ang nasabing bulkan noong Marso 2021 at naging dormant sa loob ng 6,000 taon. Pinayuhan naman ang mga residenteng lumikas na nakatira malapit sa bulkan na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa maaaring pagbabago ng sitwasyon sa lugar. Ibinabala rin ng mga otoridad ang polusyon na dulot ng pagsabog ng bulkan, pati na rin ang toxic fumes na maaaring malanghap mula sa usok na makasasama sa kalusugan. Bert? Imelda, maingatan nawa yung ating mga kapwa-tao dyan. Imelda, bakit hindi nagdulot ng flight disruption ang pagsabog ng bulkan? Bert, hindi kagaya ng naunang volcanic eruption kung saan ang kalawakan ay nabalot ng makapal na usok at ashfall na nakakapinsala sa engine ng mga eroplano. Bert? Alright, Imelda, keep us updated. Salamat, Imelda, mula sa Canada na may 5 potentially active volcanic areas. Tara, bumaba ng higit sa inaasahan ng inflation sa United Kingdom. So dito ng pagkain at mga gamit sa bahay. Ito ang umaagabong balita ni James Hilario. Bumaba ng higit sa inaasahan ang inflation sa United Kingdom noong nakaraang buwan. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng gasolina, pagkain at mga gamit sa bahay. Ngunit habang malayo na ang pagbaba ng inflation mula sa peak nito noong 2022, halos doble pa rin ito sa 2% target ng Bank of England. Ang Bank of England ay naglagay ng interest rates 14 na beses mula noong December 2021. Ito ay upang subukang pabagalin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ipus ang savings rates at pati na rin ang mortgage repayments. Bagaman bumaba ang UK inflation, nananatili pa ring mataas ang presyo ng gasolina ngayon kumpara noong wala pa ang Russia-Ukraine war, ayon kay Grant Fitzner, Chief Economist sa Office for National Statistics o ONS. Samantala, nasa 1.43 pounds o 100 pesos ang 1 litro ng unleaded gasoline na gaya ng presyo na naitala noong 2021. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agarang nagsara ang pinakamalaking nursing home sa St. Louis, Louisiana. Nagiwan ito ng maraming unpaid staff workers at ilang mga pamilya rin ang hindi mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa biglaang paglilipat ng mga residente doon. Ito ang matikabong balita ni James Bontuyan. Biglang nagsara ang Northview Village Nursing Home, ang pinakamalaking nursing home sa St. Louis, Louisiana, noong Biyernes, December 15. Apektado dito ang 170 residenteng agarang na-distribute naman sa halos 15 nursing home sa St. Louis. Marami sa kanila damit lang ang dala sa kanilang paglilipat. Nasa 180 workers naman ang nawalan ng trabaho bunsod nito at marami sa kanila hindi pa nakukuha ang huling sweldo. Hindi pa malinaw ang dahilan ng biglang pagsasara ng St. Louis Nursing Home. Ngunit ayon sa mga industry experts, umaharap sa staffing issues at low Medicaid payment rates ang Northview Village Nursing Home. Bukod pa dito, ayon kay Marvetta Harrison, isang certified medical technician, hindi lang empleyado ang minamaltrato sa facility, kundi pati ang mga residente.
Mula 2021, 12 beses nang pinagmulta ang facility dahil sa mga federal violations. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bahagi ng pagiging responsible pet owner ang pagbibigay ng kinakailangang bakuna sa ating mga alaga. Isa rin itong paraan upang maiwasan pets ng mga diseases gaya ng rabies. Ito ang umatabang balita ni Kate Llorel. Rabies-Free Southeast Asia. Ito ang layo ng ilang mga eksperto sa ginanap na Rabies Symposium na pinangunahan ng Boehringer Ingelheim sa Federation of Asian Veterinary Associations Congress 2023. Kinakailangan umano ng pet vaccination, public awareness at surveillance, lalo na ang mga pet owners. Nakitaan na rin kasi ng pagtaas ng kaso ng rabies sa Sarawak State sa Malaysia. Noong August 2023, sinabi ng Sarawak Health Department na nagkaroon ng 90% surge ng rabies cases mula January 1 hanggang August 7 kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Tan Do-Yo, Regional Technical Director ng Boehringer Ingelheim para sa ASEAN, South Korea, Australia at New Zealand, na ang pagpabakuna ng ating mga alaga ang pinakamabuting paraan upang maiwasan ang rabies sa tao. Ito rin aniya ay cost-effective at napipigilan pa ang pagkalat nito. Kaya naman napoprotektahan, hindi lang ang pet owners kundi pati na rin ang komunidad. Isang pag-aaral ang nagsasabi na ang rabies, lalo na ang mula sa aso, ay nagiging sanhi ng global harm. Nagre-resulta ito sa 1.8 million disability-adjusted life years kada taon na may kaalinsabay na cost na aabot sa $5.5 billion. Ang halagang ito ay sumasakop sa pagpapagamot sa mga nakagat na tao, animal testing, dog vaccination efforts at losses sa livestock. Dagdag pa ni Dr. Tan, isa sa ginagawa ng Boehringer Ingelheim sa pakikipagtulungan ng Global Alliance for Rabies Control o GARC, nagbakuna sila ng mga aso mula sa 7 bansa sa Southeast Asia at Africa. Ayon naman kay GARC Director of Programs Trent Scott, posible na ma-eliminate ang dog rabies kung may tamang suporta, political will at commitment ng pamahalaan. Paalala rin ng veterinary expert na si Dr. Farina Mustaga Kamal, kung nakagat, nakalmot o na-expose sa laway ng isang hayop na maaaring infected, mabuti hugasan ang affected area ng sabon at running water sa loob ng 15 minutes at humanap ng agarang atensyong medikal. Kate Llorel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nailunsad noong Martes ng umaga ang Blue Origin tourism rocket ni Amazon CEO Jeff Bezos. Idinisenyo ang Blue Origin upang dalhin ang mga paying customer panandalian sa edge of space. Nag-lift off ang unmanned Nuke Shepard rocket mula sa pasilidad ng Blue Origin sa isang private ranch sa Texas, USA. Nag-touchdown ang rocket booster 7 minuto matapos ang launch na sinundan naman ng SIP landing matapos naman ang 10 minuto. Inaasahan naman na magkakaroon ng crewed flight ang tourism rocket sa mga susunod na pagkakataon. Yan, Bert, gusto mo bang sumama doon sa tourism season sa Kalawakan? No, pwede. Technology. Pero syempre, Bert, hindi natin makakalimutan, nakaabangan natin lahat. Pwede bang bumati? Syempre naman, pwede. Narito po ang pagbati ng ating kababayan. Ako nga po pala si Roel Malyari. Gusto ko po sanang batiyan ang aking kapatid sa Dasmariñas, Cavite, si Rose at ang kanyang mga anak.
ang aking mga kapatid sa Binyan, Laguna, ang kuya ko po at ang bunso ko pong kapatid na babae. Ganon din po sa Parañaque, ang tatlo ko pong kapatid at ang kanilang pamilya. At maraming salamat po sa Diyos. Binabati ko po rin po si Kuya Daniel ng Happy SPBB po in advance. Salamat po sa Diyos. Ayan, Bert, mano na ako. Siyempre, nakikibati tayo ngayong araw sa pagdiriwang ng MCGI ng Brethren Day. Happy Brethren Day po sa ating mga kapatid, especially sa Pilipinas. Bert, dahil marami tayong mga serbisyo publiko at mga kasiyahan ay paglilingkod mamaya sa pagsimula ng Brethren Day. Siyempre sa ating 3-day SPBB, kami po ay nakikibati na rin mula dito sa Taiwan at sa ating mga kapatid sa buong mundo. Bert. Siyempre, Happy Brethren Day. Ito yung tinatawag, Amiel, na piyesta ng Diyos. Kasi merong mga piyesta dyan siyempre, na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero ito yung tunay na piyesta na tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Minsan namang nagbibigay sa atin lahat ng biyaya, pag-iingat at pagliligtas sa bawat isa sa atin. Binabati ko ang lahat ng taga-subaybay ng UNTV News Worldwide, ang Tansenko family, Brad Bot, Sis Let, Sis Biel, Sis Levi, Brad Albi, at hello kay Brad Roland Antonio. Salamat sa iyong pagdalaw dito sa Dubai at ingatan naman po sa biyahe. Gayon din, hello kay Apong Mading at kay Darang Aida, Alboroto family, dyan sa Magalang, Pampanga. Sa Kalipogi, Amiel, lagi nakasubaybayan si Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada. Pagbati din kay Sis Eda, Sis Jo, Sis Tessie, Sis Mona, Sis Alma. Ganon din kay Brad Ped, Brad Ruben, Brad Warlito, Brad Jules, Brad Ed, Brad Anthony, Brad Richard. At happy Sabbath anniversary nga pala sa aking mahal na asawa kay Sis Tess, 10 years na po siya dito sa iglesia, sa MCGI. Salamat sa patuloy na pag-iingat at pagliligtas sa kanya. Ganun din sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew. Sa aking mga apo, si Ana Banana at si John. At sa kanilang Mami Alicia. Ganun din, hello kay Brad Nestor, si Sweng, Brad Mike, si Jillian, at sa kanilang baby, beautiful baby Mayumi. Ayun. Amiel, tawagin na natin ang ating kasamang nandyan sa Pilipinas, si Amigo Sherwin. Hello, Amigo! Kamusta ba ang mga balita natin dyan? Yes, hello, Bert at Amiel. Good morning sa inyo. Siyempre, binabati muna natin ating mga kapatid ng Happy Grand Fiesta ng Diyos. Ayan. At Happy SPBB na rin in advance sa inyo, Bert at Amiel. At mamaya hahabol din kami dyan sa ating Brethren Day o Grand Fiesta ng Diyos sa Apalit, Pampanga para makita natin ng mga kapatid mula sa iba't ibang lugar. At binabati ko rin, Bert at Amiel, yung ating mga kapatid dyan sa Los Baños, dyan sa Tungtungin. Ayan, nandyan tayo kagabi para kamustahin din yung ating mga kapatid dyan. At tanong ko lang kung meron pa kayong mga ipinadalang delicacies from your country, Taiwan, tsaka dyan sa Middle East, Bert at Amiel, dyan sa ating Brethren Day sa Palit. Yes, Amigo Sherwin, huwag mong kakaligtaang mag-drop by sa booth ng Middle East. Marami tayong pinadala dyan, hindi ko na sasabihin, pero huwag mong kakalimutan dumaan dyan. Siyempre, meron tayong mga surprise na ipamimigay sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan na pupunta dyan sa Grand Fiesta ng Diyos, At sana ay maging masaya. Talaga naman magiging masaya ang araw na ito. Sa inyo ba dyan, Amiel? Oo, syempre amigo, huwag mong kalilimutan dumaan din sa Asia Oceania or AOD booth dahil yan ay malaki-laking maraming bansa ang kasama dyan. Bert at amigo, makipila ka na, alam natin napakahaba ng pila dahil sa gusto nilang talagang mapuntahan yung ating mga iba't ibang mga pagkain mula sa iba't ibang bansa at ganoon din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Alam ko, amigo, isa sa pinipilaan talaga dyan yung lechon Oo. Bumabaha ng lechon pagka ganitong piyesta ng Diyos dyan sa Apalit. At sinubukan ko dati, Bert, na pumila dyan sa Middle East. Gusto ko sanang tikman yung inihanda nila ron. Kaya lang haba ng pila. Hindi na ako nakapag-tiyaga. Yun ang kailangan magtiyaga doon sa ating pagpila dahil halos lahat ng mga
delicacies from other region or provinces dito sa ating bansa. Siyempre, dyan sa inyong lugar, no? From Taiwan o Asia, Oceania o dyan sa Middle East. For sure, marami talaga yan. Kaya excited din yung ating mga kapatid na magkita-kita. Anyway, isa sa mga dapat na malaman ng ating mga kaibigan, ng ating mga kababayan sa ating balita ngayong umaga, itong paghahanda of course ng ating mga otoridad regarding dito nga sa pagbiyahe o paglalakbay ng ating mga kapatid ngayong holiday season. Kaya andyan na rin yung pag-iingat at babala ng mga otoridad patungkol doon sa mga maaari namang magsamantala sa mga iiwan ng bahay. Kaya kailangan maingatan at sa pagbibiyahe, sa ating paglalakbay, magbaon ng pagtsatsaga, pagtitiis dahil sa traffic, posibleng traffic sa mga pangunahing lansangan, Bert at Tamiel. Yes, amigo Sherwin, yung anak ko kasi ay nakapasok dito sa Etihad Airlines at ako ay meron akong 50% to 90% discount sana sa ticket at sinusubukan ko sanang umuwi, amigo Sherwin, kaya lang talaga namang punuan ang ating mga kababayan ay papunta dyan sa Pilipinas. Kaya dahil nga dito sa holiday season, kaya hindi ako nakapag-book, amigo Sherwin, sayang. Pero anyway, sa maling pagkakataon makabisita dyan at magkita-kita tayo, amigo Sherwin. Ayun. At abangan namin ng inyong mga humataw na balita dyan. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po ito program sa UNTV. Iba pang video, kasama service. Tara! Subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Ecclesiastes chapter 5 verse 10, He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. At yan po ang mga umatikabong balita ngayong umaga ng Huwebes, December 21, 2023. Susunod na ang mga programa ng Ato Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad 350. Mula rito sa Windy City ng Taiwan at Chubay City, ako si Amiel Pascual. Zaitzen! Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 350, mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.